Yan, maganda umaga po sa ating lahat. Maganda umaga po. Sige po, tayo po ay tumayo lahat at mag-umpisa po tayo sa ating pagpupuri sa Panginoon. Yan, tayo po muli ay nagagalak na tayo po ay nagkaroon po ulit ng pagkakataon na magkasama-sama sa kabila po ng ating crisis na kinakaharap ngayon. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. Sige nga po, lahat po ng pinagpala ng Diyos, pumalakpak. Amen, amen. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos ay sabihin ang Amen. Sige po, tayo po ay tumayo at patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihang patuloy niya pong binibigay sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maganda umaga po sa inyo. Lubos po yung aming pasalamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon nito na binigay niyo sa amin, na bilang isa iglesia ay patuloy po kaming makalapit sa inyo, makapagpuri po kami sa inyo, Panginoon. Wala pong kahit ano na makakahadlang sa amin, Panginoon, upang purihin ka namin, upang pasalamatan ka namin, Lord, sa dakilang pagmamahal, Lord, na patuloy pinaparanas sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Lord, na umuulan na iyong pagpapala sa bawat isa. Tunay nga po, Lord, na patuloy naming naranasan ang iyong kabutihan, Panginoon. At patuloy po namin binibigay lahat-lahat ng aming pagpupuri, lahat ng aming pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay umawit sa Panginoon. Yan, sabi po sa kanta natin, uulan daw po ng pagpapala sa bayan ng Diyos. At tayo po ay kasama sa bayan na yon. Natuloy po tayo umawit sa Panginoon. Amen. Uulan ng pagpapala. Uulan! Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala sa bayang ito. Uulan! Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ay luluhod, at sa iyo, ay sasamba, kami ay, at ang bayang ito, iyong uulan, uulan na pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, Diyos! Bayang ito, O Diyos! O Diyos! Ay luluhod, at sa iyo ay sasamba, kami ay iyong diringgin, at ang bayang ito iyong uulan, uulan ng
pagpalain po natin yung mga nasa harapan natin, nasa harap. Okay? 1, 2. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Sa bayang ito. Oh, yung mga nasa gilid naman po natin, sa gilid. Yan. Sa gilid po na, sa gilid. 1, 2. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Uulan ng pagpapala. Sa bayang ito, O Diyos. O Diyos. O Diyos. O Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka po namin patuloy na pinasasalamatan sa umagang ito. Maraming salamat po dahil sa kabila po ng pagsubok at pandemya na aming kinakaharap ay narito kami, Panginoon. Dinala mo ang bawat isa upang patuloy po kaming makapagpuri at makapagpasalamat sa iyong tahanan. Maraming salamat sa oportunidad na patuloy mong pinagkakaloob sa amin upang makapagsama-sama kahit kaunti kami, Panginoon, sa bilang. Ay alam po namin na sa puso, Panginoon, at sa pananampalataya kami ay iisa at malaking pamilya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na gumabay sa aming pagsamba sa araw na ito. Kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga kapatid na naroon sa kanilang mga tahanan na nagsisimba rin po at nagpupuri sa iyo na bilang isang iglesia ay maitaas po namin ang iyong pangalan sa mga oras na ito sa araw na ito, Panginoon. Nawa po ay kayo po ang tumulong sa amin upang mapagtagumpayan po namin ang araw na ito ng aming pagsamba at patuloy po kami maging biyaya sa ibang tao, Panginoon, at maging pagpapala po kami sa kanilang mga buhay, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa amin sa buong araw na ito at nawa po ay maitaas ka po namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman, at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at masiglang awitin ng The Church One Foundation. Tayo po'y manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ikaw ang panulok ng iglesyang ito. Ikaw ang panulok ng pananampalatayang mayroon kami, O Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataong makapanambahan kami virtually and face-to-face, O Panginoon. Nalalaman namin, Panginoon, na sabik na sabik ang bawat isang makapanambahan, makipag-fellowship sa aming mga kapatid, O Panginoon. Subalit hindi po namin kaya pa sa mga panahong ito. Nawa, Panginoon, ang pananambahang ito ay patuloy na magbigay ng langis upang magpatuloy ang alab ng aming pananampalataya na aming nasimulan noong kami mga bata pa. At nais naming magpatuloy ang ningas ng pananampalatayang ito hanggang sa dapit hapon ng aming mga buhay. Panginoon, pagpalain mo lahat ng gaganap sa pananambahang ito, lalong higit ang magbibigay ng mensahe ng buhay, ang mga pusong makikinig,
o Panginoon, upang tanggapin ang iyong mensahe sa araw na ito. Pagpalain mo ang bawat isang naririto sa iyong iglesia at bawat isang nasa tahanan at bawat isang nakikinig sa iba't ibang platform o Panginoon ng pananambahang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Tayo po lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon namin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto, upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Okay, magandang umaga po sa kanilang lahat. Ganon din po sa mga nasa bahay. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag at pagbati. Okay, binabati natin ang mga magdiriwang ng karawan. Ngayon po ay karawan ni Lilwin Santos. Okay, palakpakan natin. Bukas ay karawan ni Miriam Castillo. Sa 15 ay si Shekinah Talento. Sa 16 ay si Chad Wise. Sa 17 ay si Ian Mayer Pineda at si Emmanuel Kamitan. Sa 18 ay si Ruby Balahadja. At sa 19 ay si Resi Javier and Carlo de los Santos. Okay, awitan natin sila. Happy birthday, happy birthday. Yang bati sa iyong pagsilang, yang nagmana ng mga tangkuli. Ganon din ang mga magdiriwang ng wedding anniversary. Sa 14 ay si Omar and Riz Yanesa. Ganon din sa 15 ay si David and Connie Bote. Okay. Then,
ang nagkaloob ng ating mga bulaklak ay si kapatid na Ber and Remy Castillo. At next Sunday ay si Omar and Riz Yanesa ang magdadala ng ating mga bulaklak. Okay, after service, magkakaroon ng meeting ang nomination committee immediately right after the service. Okay, may binyag din tayo ng 11 a.m. mamaya. Okay, kung wala na po, tayo magpapatuloy. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa araw na ito na ginawa mo sa amin, na kami ay iyong tinipon upang sambahin ka sa Espiritu katotohanan. Narito yung mga anak, Panginoon, na nagdiriwang ng kaarawan. Tunay nga po na salamat sa mahabang panahon ng katapatan mo sa kanilang buhay. Ito ay pagbabalik-tanaw sa iyong probisyon, sa iyong malasakit, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-iingat, na tunay nga po na hindi mo sila pinagkulang. Dalayan ko na ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa at magpaalab ng kanilang pananampalataya. Gayun din sa nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, tunay nga po na patuloy niyo silang bigkisin sa pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Tunay nga po na patnubayan niyo ang aming pagsamba, na tunay nga po na ikaw ang mataas, sa pangalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga banal na salita. Sa una pong pagbasa ay matatagpuan po sa unang Samuel, kabanatang 15, talatang 34 hanggang sa kabanatang 16 hanggang sa talatang 13, na ganito po ang sinasabi. At umuwi si Samuel sa Rama, si Saul naman ay sa Gabaa. Mula noon hindi na siya nakipagkita kay Saul. Kinalungkot din niya ang nangyari rito. Si Yahweh naman ay nanghinayang sa pagkahirang kay Saul bilang hari. Sinabi ni Yahweh kay Samuel, huwag mong ikalungkot ng labis ang pagkakaalis ko kay Saul bilang hari. Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Sumagot si Samuel, paano pupunta roon? Tiyak na papatay na ko ni Saul kapag nalaman niyang nagpunta ako roon. Sinabi ni Yahweh, magdala ka ng isang dumalagang baka at sabihin mong maghahandog ka sa akin. Aanyayahan mo si Jesse at ituturo ko sa iyo kung ano ang gagawin mo at kung sino ang papahiran mo ng langis. Sinunod ni Samuel ang utos sa kanya ni Yahweh, nagpunta nga siya sa Bethlehem. Siya sinalubong na matatanda ng lungsod at nanginginig na tinanong, sa ikabubuti ba namin ang inyong pagparito? Oo, sagot niya. Naparito ako upang maghandog kay Yahweh. Ihanda ninyo ang inyong sarili at sumama kayo sa akin. Pinandaran niya si Jesse at ang mga anak nito at inanyayahan sa paghahandog. Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siyang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko. Pagkaraan ni Eliab, tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan din sa harapan ni Samuel. Ngunit umiling si Samuel at sinabi, hindi rin siya ang hinirang ni Yahweh. Tinawag ni Jesse si Sama, ngunit sinabi rin ni Samuel na hindi ito ang pinili ni Yahweh. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila si Yahweh. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yung pinakabata at pastol ng aking mga tupa.
Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, pasundo mo, hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ni Yahweh kay Samuel, siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis. Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh. Pagkatapos si Samuel ay umuwi sa Rama. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 10, at itutuloy natin sa 14 hanggang 17. At ganito po ang nasusulat. Kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo'y nasa tahanang ito, ang ating katawan ay hindi mapapasa atin ang tahanang galing sa Panginoon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawang ito na aking tinatahanan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon man sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, na siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa aking magkaganyan. Ngayon, malalaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil diyan, ang lahat ay mabibilang na ring patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabubuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya nga ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang ating ebanghelyo ay matatagpuan sa sulat ni San Marcos, Kabanata 4, talatang 26 hanggang 34. Ganito po ang sinasabi. Sinabi pa rin ni Jesus, ang pagkahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng bindi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyaon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi ng hindi niya nalalaman kung paano. Ang bunga ng mga pananim, uusbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito?
tulad ng mga butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita ay pinangangaral ni Jesus sa kanila sa pamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanyang pangunawa. Hindi siya nangangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit pinaliwanag niya ng sarilinan ang kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang salita. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God. Born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture, numbers on my side. Angels descending, drink from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story.
perfect submission, always at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Ang ating leksyonaryo ngayon ay tumatalakay sa dalawang klase ng binhi. Two parables about seeds. At kung ating titingnan at mababasa, maraming kwento si Jesus tungkol sa pagtatanim o paghahasi. At makikita natin na Jesus is a keen observer. Makita natin na naipapaliwanag niyang mabuti ang tungkol sa kanyang ikinukwento. Kaya marahil ito yung pinaka-common na ginagawa ng tao sa kanyang kapanahunan na mas mauunawaan ng nakikinig kung paano ito ginagawa. Pinaniniwalaan din na si Jesus ay naging magsasaka ng kanyang kapanahunan kasi very, very detailed yung pagkakakwento niya tungkol sa pagtatanim. At tunay nga na ito yung mga bagay na kanyang ilustrasyon upang mas maunawaan. Kaya nga siya tinawag na master teacher. No? Kung ano yung nakikita, kung ano yung pamilyar, kung ano yung ginagawa ng tao, yun yung kanyang ikinukwento at ginagawang ilustrasyon upang maunawaan siya ng mga nakikinig sa kanya. Kaya nga, makita natin dito na ito yung mga bagay na makikita natin sa tekstong ating pinagbabatayan. Bali, dalawang kwento ito. Una, yung ang binhing tumutubo. At makita natin dito, lahat tayo ay saksi o naging bahagi din natin ng ating buhay ang pagtatanim. Ako anak ng magsasaka. Nung bata ako, yung tatay ko ay meron siyang binhi, isang sakong binhi, ang gagawin niya doon ay babasain niya ito, ibababad sa tubig. And then, pag nakita niyang may sibol na, ito naman yung gagawin niya at isasabog niya sa isang pitak, sa isang maliit na portion ng lupa at doon naman ipupunla. Ang nakapagtataka, pag ang palay ay nabasa o nalaglag sa lupa, ito ay tutubo. Pusang tutubo. At makita natin yung siya'y tumutubo ng wala kang gagawin.
very amazing, mysterious, and unbelievable na ang isang binhi ay lumalaki, nagkakaroon ng buhay secretly na hindi natin alam kung paano nangyayari. Sabi sa text ng ating pinagbatayan, ang mga hasik, magtapos niyang maghasik, siya'y babalik sa kanyang dating ginagawa at yung binhi ay kusang tumutubo. Wala siyang walang part siya doon sa pagtubo. Ang part lang niya ay maghasik ng binhi, subalit secretly, ang binhi ay kusang tumutubo at lumalaki. Kaya nga, makita natin dito na ito yung proseso ng pagtatanim. At makita natin dito na ang binhi, kung ating i-spiritualize, ay ang salita ng Diyos. At ang bukid ay walang iba kundi yung ating puso. Kaya nga, ang binhi ay kusang tumutubo sa puso ng tao. Gayun din, literally, ang binhi ay tumutubo pag ito ay naihasik sa lupa na sumisimbolo naman ng ating puso. Kaya nga, makita natin dito, ito ay lumalaki mysteriously, secretly, na kung saan ito rin ang bumabago sa buhay ng tao. No? Maraming makasalanan, maraming tao na akala natin ay hindi na siya magbabago. Pero pag siya ay nakarinig ng salita ng Diyos, makita natin dito na nagkakaroon ng transformation sa kanyang buhay. Ito yung mystery na kung paanong ang salita ng Diyos ay bumabago sa puso ng tao at siya'y bumabago mula sa pagiging makasalanan tungo sa pagiging banal. Kaya nga't makita natin dito, magpahanggang ngayon ang binhing ito o ang salita ng Diyos ay patuloy na bumabago ng maraming tao. Kaya nga, merong isa akong nabasa na tema ng isang church. Sabi doon, the living word for the dying world. Ibig sabihin, sa pamagitan ng salita, ang mundong mamamatay ay nagkakaroon ng buhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating bahagi ay ang maghasik ng salita ng Diyos. Our part ay maghasik na salita ng Diyos. Subalit ang bahagi ng Diyos ay magpatubo o kumilos sa puso ng tao. Wala tayong kinalaman kung paano siya mababago. Ang Diyos ang may bahagi dito. Ang ating lamang bahagi ay ipangaral ang salita ng Diyos at magbahagi sa kanila upang ang binhing ito ay tumubo sa kanilang puso at ito ang magiging dahilan upang sila ay mabago. Hindi kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili. Maaring kung gusto niyang magpakabait ay siguro mayroong hangganan, hanggang 1 buwan lang, pero babalik siya sa dati niyang pagkatao. Pero yung binago ng Panginoon dahil nakarinig siya ng salita ng Diyos, ito ay habang buhay na pagbabago. Kaya nga, ito yung part
ng mga Kristiyano ang maghasik ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala. At kung ating titingnan, tayo yung nag-aalaga, tayo yung nagdidilig, tayo yung nagbubungkal ng lupa, pero ang Diyos ang nagpapatubo. Kaya nga, sa nurturing, pag tayo ay naghahasik ng salita ng Diyos, dapat ay alam natin itong alagaan. Kasi sabi sa teksto tutubo, lalago, at mag-aani. Pero pag panahon na ng pag-aani, kaya ba natin itong i-harvest? Kaya ba natin itong ipunin upang hindi masayang ang ani? Kaya nga sabi ni Jesus ay marami ang aanihin, ngunit konti ang maghasik. Kailangan pag panahon ng tag-ani, marami ding naghahasik. Kasi pag ang binhi ay namunga ng marami at sagana, mayroong certain time lang na siya'y pwedeng anihin. No? Within a week, kailangan mo siyang anihin. Kasi pag sumobra na doon, ma-overripe, no? Sa palay, ang sabi doon ay natutukol yung palay, at kung ito ay sobra na sa araw upang siya anihin, ito ay nalalaglag sa lupa, nawawalan ng kabuluhan, o hindi siya napapakinabangan sa kasi hindi siya naani ng tama. Sa ating pag-aani, dapat ay naaalagaan natin yung ating mga disciple. Kasi yun yung spiritually, ang ibig sabihin ng pag-aani, yung mga kaluluwa na ating nakarinig ng salita ng Diyos through evangelism, yung mga salita ng Diyos na ating pinahayag sa ating mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, darating ang araw na ito'y tutubo sa kanilang mga puso. At kung minsan, gustong-gusto na nilang umattend, pero walang nag-aalaga sa kanila. Walang nagno-nurture sa kanila, walang nagdidilig sa kanila upang matugunan yung kanilang kauhawang espiritual sa Panginoon. Alam nyo, nung bago akong makakilala, yung dahil nga converted ako nahihiya akong pumasok doon sa church, sa Methodist Church, sa home church ko. Ang ginagawa nung kaibigan ko na nag-share sa akin ng mabuting balita, sinusundo niya ako sa bahay. Para samahan ako. Tuwing linggo yun. Hanggang sa masanay ako na mag-isa nang pumunta sa church. Ibig sabihin, kung hindi niya ako inalagaan, kung hindi niya ako sinundo, baka hindi ako naging Kristiyano kasi nahihiya ako. Ibig sabihin ay didevote niya yung time niya sa akin, sinusundo niya ako tuwing Sunday morning at sinasamahan sa church. At ganun din yung mga church people, pag may mga bago ay ini-entertain o ipinadadama yung malasakit sa mga bagong kaanib. Kaya napil ko yung na I'm welcome. At simula noon ay nagsimula na yung aking journey sa pagiging Kristiyano. Marami tayong paraan upang ang mga ito ay magawa natin. May kilala ako isang miyembro. Ang ministry niya, yung mga bata ay isasakay niya sa tricycle sa lugar nila at dadalhin niya sa church. Babayaran niya yung tricycle, pagkatapos ng service, ibabalik niya uli. Yun yung alam niyang ministry. Kasi yung mga batang to, lagi nang
nagdi-DBCS, lagi na tinuturuan sa kanilang lugar. Pero kung hindi ito maaalagaan, mawawala ng saysay yung ating pagpapagal at pagsik na salita ng Diyos sa kanila. At kung mapababayaan ang mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, doon nangyayari yung tinatawag na spiritual abortion o hindi natutuloy yung kanilang pagkakilala sa Diyos kasi walang nag-aalaga sa kanila. Walang nagno-nurture, walang nagdidilig, walang nagbubungkal upang sila'y lumago bilang isang Kristiyano. Kaya pag may mga evangelism, maraming tumatanggap sa Panginoon. Pero hindi naman sila naaalagaan. Hindi sila pinupuntahan, hindi sila binibigyan ng pansin. Nung sila ay makadama na sila ay tinatawag ng Panginoon, wala namang pumapansin o nagbibigay ng panahon para sa kanila. Kaya yung nadama nilang pagtanggap o alab na ang Diyos ay kumakatok sa kanilang puso, kuminsan ay hindi na natutuloy, napipigilan at nawawala ng saysay yung pagtubo ng binhi sa kanilang mga puso. Kaya nga, ito yung pinakamahalaga sa ating mga buhay. Ang konteksto na ating pinag-aaralan ay tungkol din sa pag-aani na maraming gustong kumilala sa Panginoon, maraming mga tao ang nais sumunod sa atin. Pero wala tayong initiative para sila alagaan. Halimbawa sa ating pagpunta sa church tuwing linggo, yung ating mga nadadaanan, nasabi na ba nating, tara, halika, punta tayo sa church. Itong mga taong ito kuminsan, gustong-gusto na nilang sumama kasi nakikita na yung bang nakita nila yung pagbabago sa ating buhay, nakita nila yung pagkakaiba ng ating buhay sa kanila. Kaya kuminsan, gustong-gusto na nila pero walang nag-aaya sa kanila. Kaya ang part natin bilang mga Kristiyano ay maghasik ng salita ng Diyos. Pero ang gagawa at kikilos sa kanilang puso upang sila ay tumanggap at makakilala sa Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang part natin ay maghasik pero ang part ng Diyos ay kumilos sa kanilang mga puso. Yung pangalawang parabola ay tumutukoy naman sa puno ng mustasa, buto ng mustasa, the mustard seed. Sa kanilang kapanahunan, ang mustasa ang may pinakamaliit na buto. Maliit pa siguro sa buto ng sili. Kaya nga, ang sabi doon, pag ito ay nahasik at tumubo, ito ay lumalaki hanggang 20 to 30 feet. Imagine, ganong kalaki yung punong ito. Pero siya yung may pinakamaliit na buto. Kaya nga ang sabi sa ating tekstong pinagbabatayan, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa butil ng mustasa. Alam nyo, nung ipinagawa yung templo sa panahon ni Solomon, umorder si Solomon ng mga kahoy, na galing sa Lebanon. At ang punong ito ay tinatawag na cedar. Ito yung pinakamaganda, pinakamatibay, pinakamatatag na kahoy na gagamitin sa paggawa ng templo. Pero hindi ito yung binanggit na Jesus na pinakamagandang buto o seeds. Kundi ito ay sa buto ng mustasa. Ibig sabihin, sa pinakamaliit na buto
doon nagpapasimula ang paghahari ng Diyos. Kaya nga't sabi doon, dahil ito'y lumalaki ng mataas, sabi doon ay pinamumugaran ito ng ibon. No? Ibig sabihin, dahil siya ay magandang pamugaran, nag-i-invite siya ng new creature, foreign creature, upang ito ay pamugaran ng ibon. Makita natin dito sa ating pananampalataya, hindi natin alam na nag-i-invite tayo ng iba dahil sa nakikita nilang pagkakaiba ng ating buhay. No? Baka hindi natin alam, yung ating mga kapitbahay ay naaakay na natin, hindi lang natin alam. Baka yung community ay namamangha sa atin, hindi lang natin alam. Ibig sabihin ito ay pumupukaw para sa iba o nag-i-invite upang makasama natin balang araw. Hindi lang natin alam. Pero sabi doon, ang mga ibon ay namumugad dito, nahahalinang magpugad sa puno ng mustasa dahil alam nila na ito'y conducive para sa kanila. Ganon din sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Tinitingnan nila yung ating buhay. Ano? Lagi kong sinasabi, ang mga hindi mananampalataya ay hindi nagbabasa ng Biblia, pero binabasa naman nila yung ating buhay. Kahit ang mga Kristiyano ay hindi masyadong maalam sa Bible, pero yung action is louder than words, na kung saan ito yung means upang maakay natin sila. Ang hinahanap nila ay yung binagong buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tulad ng binhi sa pagtubo nito, secretly, no, siya'y tumutubo, kumikilos sa puso ng mga taong na-amaze sa ating mga buhay. Kaya nga, kung kayo ay nakabasa ng Pusong Sumigla, no, ni D.S. Padang noon, doon sa kanyang libro, no, pang-confirmation yun no. Sabi doon, mayroong lugar sa Nueva Ecija na 80% ay Methodist. Ibig sabihin ay mas marami ang Methodist, mas marami ang Christian doon sa isang barrio doon kasi naakay ng church yung community. Imagine that. Ibig sabihin ay first time na mas marami ang Methodist sa lugar na yon. Dahil yung mga miyembro doon ay naghahasik na salita ng Diyos at nakita nila ang malaking pagkakaiba ng buhay at pananambahan ng mga Kristiyano doon. Kaya nga, just sow the seed. Ang part lang natin ay maghasik na salita ng Diyos. At ang Diyos ang kikilos upang sila'y makakilala. At ang Diyos ay kumikilos mysteriously sa kanilang buhay. Ang ating part lamang ay mag-alaga. Alagaan sila upang sila'y isilang na muli at upang sila'y makakilala sa Diyos. Meron akong isang nabasang kwento. May isang Kristiyano ang nanaginip. Sabi doon, nung siya ay nasa langit, no? Ipinasyal siya ng anghel
sa impyerno, no? Kaya nga siya'y natakot sa nakikita niya kung ano yung nangyayari sa lugar na yon. At sa kanilang paglalakad, habang tinutur siya ng anghel, may tumawag sa kanya. No? At siya'y lumingon. At nakita niya, nakakilala niya yung taong iyon na nasa lugar ng parusa, kaparusahan. At sabi nung tumawag sa kanya, sabi niya, hindi mo sinabi sa akin na may kaligtasan pala. Lagi tayong magkasama, lagi tayong nagkikita, lagi mo kong nadaraanan, pero hindi mo sinabing may kaligtasan pala. Sabi sa kanya, selfish ka. Makasarili ka. Hindi mo sinabi ang mabuting balita sa akin. Ganun din sa bawat isa sa. Huwag dumating yung punto na sinisisi tayo dahil hindi natin ginawa yung ating part na bahaginan sila ng salita ng Diyos. Huwag dumating yung punto ng mga kapitbahay natin, yung nadadaanan natin araw-araw diyan sa labas, ay sisihin tayo dahil hindi natin sila inaya. Hindi natin nasabi na halika, tara, simba tayo. Kaya, mga kapatid, tunay nga po na nais ng Diyos na gawin natin yung bahagi natin. Maaring hinog na sila. Hinog na yung community dahil sa tagal na nating pangangaral ng salita ng Diyos. Pero wala naman tayong ginagawa upang sila ay alagaan, upang matuloy at sila'y maging Kristiyano sa ating mga buhay. Mga kapatid, tunay nga po na ito'y challenge sa bawat isa sa atin. Maraming aanihin, subalit o konti ang mag-aani. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa mabiyayang mensahe ng buhay na dinala sa atin ni Pastor Henry. At ang panawagan po sa atin, tayo ay maging bahagi sa pagiging tagapag-ani o maaaring tagapaghasik ng kanyang mga salita. At sa sandali pong ito, hindi man tayo maging kabahagi sa araw na ito ng pananambahan, ay maaari po tayong maging bahagi sa gagawin nating paghahandog. No, saan man po tayo naroroon dito sa iglesia, nasa tahanan, nasa ibang bansa, na nakakakita at nakakarinig ng ating pananambahan, magsesend po ang ating team ng ating mga channels kung saan po ninyo maaaring mapadala ang inyong paghahandog upang magpatuloy ang ating gawain dito po sa iglesia ng Plaridel. Sabi po sa 2 Korinto 8:12, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Sa pagdadala po ng ating mga handog, sa gitna po tayo dumaan para dalhin po sa 2 basket sa harap. At kung maaari po ay sa gilid po tayo dumaan pagbalik sa ating mga upuan. Maraming salamat po.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong biyaya na muli naming ibinabalik sa iyo. Tunay nga po na basbasan mo ito sa ikalalago na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Jesus ko, ligayang tunay at sa akin ay buhay. Sa landas ng kahirapan, ako'y iyong sama. Sa piling ng hirap, sa piling ng hirap, sa landas ng kahirapan, ako'y iyong sama. Hindi ang lugod at yaman ang hanap ko at mahal, kaya't sa katotohanan ako'y iyong sama. Sa piling ng hirap, sa piling ng hirap, kaya't sa katotohanan ako'y iyong sama. Sa dilim ng kaparangan, pangis ng karagatan, at hirap at paglalakbay. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming pong salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa muling pagbubukas ng aming church. Tunay nga po na salamat sapagkat walang makapipigil sa aming paglilingkod sa iyo. Bagamat may banta ng pandemya, pero alam namin mas makapangyarihan ka, mas malakas ka, Panginoon, kaysa sa aming kinatatakutang virus. Protektahan niyo nga po kami, Panginoon, upang sa ganon kami ay makapaglingkod sa iyo. At tunay nga po na sa pamagitan nito ay masabi namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos, ang patuloy na nag-iingat sa aming lahat. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalain niyo ang bawat isa. Tunay nga po na marami sa amin ang apektado, Panginoon, ng pandemyang ito. Hindi namin alam kung ano yung aming magiging buhay bukas. At tunay nga po na maraming nawalan ng trabaho, maraming nag-aagam-agam kung hanggang kailan ito. Subalit, ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. At tunay nga po na nandiyan ka lagi upang kami ay bigyan ng iyong mga probisyon sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sapagkat nandiyan ka lagi na patuloy na nagmamahal, tumatangkilik, at patuloy na nagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. Alam namin, Panginoon, na darating ang isang araw na babalik na ang lahat sa normal. Subalit, ang pandemyang ito ay hindi namin tinitingnang negatibo, kundi marami kang itinuro, Panginoon, sa panahong ito ng aming buhay. Yung lesson learned na iniwan ito ang pinakamahalaga. Kaya
ano man ang mangyari, it is a blessing para sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain niyo ang bawat isa, ilayo niyo nga po kami sa anumang karamdaman. Maramdaman namin ang kagalakan ng paglilingkod kahit virtual, Panginoon. Kahit yung iba ay hindi pwedeng magpunta sa church, tunay nga po na sinusustain mo yung pangangailangan espiritual ng bawat isa. Saan man sila naroroon, Panginoon, tunay nga po na abutin niyo nga po sila at maramdaman nila lagi, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ang bawat isa sa amin ngayon ay nagtatalaga ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sapagkat narito kami, malakas, buhay, alive and kicking, Panginoon, natanda na may isang Diyos na nag-ingat sa amin. Dakilan Diyos sa mga kapatid naming nasa kanilang mga sambahayan. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy niyo silang ingatan. At salamat po, Panginoon, sapagkat alam namin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Pagpalain niyo nga po ang gawain ng aming church at tunay nga po na gamitin mo ang bawat isa sa amin. Ibalik mo yung alab ng aming pananampalataya. At tunay nga po na makita mo sa amin na kami naghahasik ng iyong mga salita sa puso ng mga taong nakapaligid sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.